malugod na pagbati para sa lahat. Ngayon na ipinagdiriwang ang pinakahihintay at espesyal na araw para sa isang mag-aaral, ang kanilang pagtatapos. Mula sa hirap, puyat at mga exams, ang kanilang pinakaaasam na diploma ay abot kamay na. Nag-uulat mula rito sa Inares Center, Antipolo City, ako si Gladys Muson, ang inyong kasamang saksi para sa matagumpay na araw ng Class of 2026 ng Politeknikong Kolehiyo ng Marikina. Sa gitna ng sama ng panahon at nagbabantang bagyo, mainit at masayang sinalubong ng mga magsisipagtapos kasama ang kanilang mga magulang at guro ang umaga ng ika-3 ng Agosto para sa ika-66 na pagtatapos sa Politeknikong Kolehiyo ng Marikina. Formal na nagmarcha upang tanggapin ang kanilang mga diploma ang 2,496 na magsisipagtapos mula sa iba't ibang programa ng kolehiyo. Nagbigay ng kani-kanilang mensahe para sa mga nagsipagtapos sina CHED Commissioner Michelle Ong, Attorney Romero Miro Kimbo, at Congressman Jude Asidre bilang pangunahing tagapagsalita at panauhing pandangal. Sunod nito ang pinakahihintay na Certification of Completion at ang formal na kumpirmasyon ng mga nagsipagtapos. Humukaw ng atensyon ang commencement address ng panauhing pandangal na si Congressman Jude Asidre, lalo na sa pahayag ng mambabatas tungkol sa kanyang mga naging mahirap na karanasan bago makapagtapos ng high school. Malaman din ng naging mensahe ng magna cum laude na si Catherine Faith Ramilo sa kanyang batch message. Naging sentro ng kanyang talumpati ang salitang pagsuong na kumakatawan sa tapang at pagsusumikap upang magpatuloy sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kinapanayam natin ang ilan sa mga nagsipagtapos at magulang upang alamin ang kanilang mga saloobin sa okasyong ito. Yung pinaka-importanting life lesson na natutunan ko throughout my college journey was to keep going even when I felt like giving up. Faith over fear. If there's one thing that college has taught me, it is the power of choosing to step up with faith against all fears that reach. Gusto ko mag-take sa MPC Dad School kasi sumali ako first year pa lang ako and then I graduated as a president. So, para nakita nila ako mag-grow, nakita namin yung isa't isa mag-grow. Yung mga gusto kong pasalamatan para mabuo ko yung college life ko is yung mga kamag-anak ko, lalo-lalo na sa parents ko. And syempre sa akin din, as a working student. Yung parents ko, kasi wala naman ako dito kung hindi rin sa parents ko. Sila yung unang sumuporta sa akin, sila yung unang pumapalakpak sa lahat ng achievements ko, sila yung nandiyan na pagsasabihan ko ng mga rants ko. So yung parents ko yung bukod tanging mapagsasalamatan ko ngayon na graduate ako, bukod sa iba ko pang mapagsasalamatan. Una sa lahat, si Lord. Kasi wala ako dito kung hindi dahil sa Kanya. At nakalawa yung parents ko kasi pinapak nila yung pangarap ko. Yun nga, yung motto ko, bali life is too short to live with regrets. So, always do your best. Live life to the fullest and let God take care of the rest. Siguro for me yung always grab the opportunity kasi isang beses lang siya lalapit sa'yo and once na na-miss mo yun, possible na meron regrets sa'yo. Sure naman ako halos lahat is yung parents nila since wala naman tayo dito kung wala naman yung magulang natin. And also, kasi sila yung nagtaguyod sa akin all throughout, first year to fourth year. Lahat ng trabaho, pinasok nila, lahat ng sacrifices is sinacrifice sila. Ang nakatulong sa akin upang maging bearable ang college ay ang 3 guro at ang mga organizations, padayon student leaders at sa mga kaklase ko. Kung wala kayo ay hindi ko makakamtan itong tagumpay na ito. Salamat. Gusto ko pasalamatan yung magulang ko syempre and kay Lord na nakapasa ako at nakatapos ako ngayong taon. Unang-una, gusto ko pasalamatan si God syempre. Yung family ko, lalo na yung ate ko, si Ate Net. Ang ko sa kanya, gusto ko lang matapos yung pag-aaral niya kasi wala man akong yun lang gusto ko mangyari sa kanya. Pangarap ko sa kanya, ay maayos sa kanyang buhay at ma-achieve niya yung pangarap niya. Ang gawin mo sa akin? Interpreter pa gusto. Ano sa akin bilang graduate na ako? Magtrabaho ng maayos at saka mag-ingat
mag-iingat siya sa pupuntahan niya lagi. Lagi siya magdadasal, lagi siya makakalimot sa Panginoon. Sa pagtatapos ng taong panuroang 2025-2026 ay nagtapos rin ang mahabang pagsusumakit ng higit sa 2,000 mag-aaral ng MPC. Patunay ito ng kanilang dedikasyon at pagsusumikap kasabay ng pag-asa at suporta ng kani-kanilang mga pamilya. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kanilang pagsusumikap dahil gaya ng saranggola, ang mga scholar ng bayan ay lilipad upang magtaguyod ng mga adhikain para sa bayan gaya ng hamon sa kanila. Mula sa DMPC Journal, isang mainit na pagbati sa mga nagsipagtapos. Congratulations po!